At gusto ko lang po sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Pinalalayas na ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang mga umaaligid na barko ng China sa pagbisita nila sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Kasama niya sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, Defense Secretary Gilberto Todoro at iba pang Philippine Coast Guard at Philippine Navy officials. Pinangunahan nila ang groundbreaking ceremony para sa itatayong barracks para sa Philippine Navy na bahagi ng pagpapalakas ng defense capability at pag-iit sa karapatan ng bansa. Ayon kay Zubiri, mismo ang kanilang eroplano nakatanggap ng radio challenge mula sa Chinese vessels. Dito sa bahaging ito ng Pag-asa Island, itatayo yung Philippine Navy Barracks para sa mga Navy personnel na nakaistasyon dito sa isla. Pero sa hindi kalayuan, matatanaw na ang nasa 20 Chinese militia at Chinese Coast Guard vessels na tinatayang nasa 3 to 4 nautical miles ang layo. Pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Batid ng ilang residente ang ginagawang pangharas ng Chinese vessels sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya umaasa silang hindi masisira ang kapayapaan sa isla kahit pa dumarami na ang barko ng China sa lugar na pumapalibot na rin umano sa mga mangingisda. Pag may mga mangingisda po, binubisinahan din po nila. Or pag may mga parating po na mga barko or barge po, ine-escortan po nila. Umaalis na lang po sila pag mayroon pong ganyan na nag-escort po sa kanilang mga barko po ng China. Minsan po ma'am, pag napapanood ko po yun, may halo din po takot, lalo na po may mga anak po kami dito, may mga bata po. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na ligtas ang mga sibilyan sa isla. Samantala, isang super rural health unit din ang itatayo sa Pag-asa Island. Ayon kay Dennis Sabarcial, officer in charge ng Municipal Health Unit ng Pag-asa Island, malaking tulong ito ngayong dumadami na rin ang populasyon sa isla. Sa ngayon kasi, isa lang ang health unit sa Pag-asa Island, 3 lang ang kawani at wala ring permanenteng doktor. Kapag emergency cases, kailangan pang dalhin ang mga pasyente sa Puerto Princesa kung saan umaabot sa 30 hours ang biyahe gamit ang lancha. Inaasahang matatapos ang proyekto sa Disyembre. Nangako naman ng Senado na dadagdagan pa ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines at sa Pag-asa Island sa susunod na taon. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.